Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis. Hello mga kababayan, komentaryo lang natin yung interview ni Risa Ontiveros mga kababayan regarding po doon sa kay tanong ng mga reporter regarding kay BP Sara mga kababayan. Pakinggan lang po natin ito. Kasi kung tingin ko, kung si BP Sara nagsalita nito mga kababayan, ground to impeachment, baka kasuhan pa kagad si BP Sara. Pero dahil si Risa Ontiveros ang nagsalita nito, parang okay lang sa kanila mga kababayan. Bait-baitan po itong ano nito si Risa Ontiveros mga kababayan. Pakinggan lang po natin siya mga kababayan. The many controversies of the Duterte, the confidential funds, the impeachment, the Hague detention, do you believe you can slay her? In a manner of speaking. Of course, in a manner only. I believe the opposition can slay even her candidature. And that's why I'm open or willing. The opposition is working hard on uniting because it's only if we unite that we will have a fighting chance. But if we unite and if we campaign smarter, if we reach out, accompany, listen to, hear, act on what Filipino citizens and voters are saying and will be saying for the next 2.5 years. Yan mga kababayan. Is Kasi the nga po, opposition fragmented at the moment? It's not that it's fragmented, Kasi it's that we ang need tanong to ko- consolidate even more than we were able. ang tanong po kasi dito ng mga reporter, kung slay here. Kung pagkasakuan, sa salitang Tagalog, parang mapatay mo ba? Ganun po yun Kaya nga may tinatawag tayong King Slayer. Diba po? Si BP Sara sa 2028. As a political na kwento lang ito. Sagot ni Risa Ontiveros, siguro kung magsama-sama silang lahat. Ito talaga mga kababayan, talagang ambisyosa lang. Wala ho talagang tsansa ito. Kasi nung 2016 na election, number 10 po ito. Kung may tsansa ka, nung 2016 na election, dapat man lang kung nag-number top 5 ka o top 4, may tsansa ka. Pero ang pinakamalaking may tsansa po talaga sa darating na halalan ay si Leni Robredo, hindi po ito. Kasi alam naman po natin na maraming akusasyon dito sa taong ito, kay sa senadorang ito, na di umano, nung bago mag 2016 election, di umano, na ginamit di umano nito ang pera ng PhilHealth para ilagay ang mukha niya sa mga bus, sa mga propaganda dyan sa EDSA, lahat ang di umano mga kababayan na ginamit niya ang pera ng PhilHealth, kaya nga po pinapasauli sa kanya. Hanggang ngayon ba sinasauli na mga kababayan? Hindi pa rin po. At alam naman po natin na humingi din ito ng tulong kay BP Sara. Ayon mismo kay BP Sara yan mga kababayan, kaya nanalo ito. Pero kung tatandaan nyo, lagi pong talo ito mga kababayan. Nung 2016 lang ito nanalo ng senador. Sa tulong ng mga Duterte at sa tulong ng pera ng bayan, di umano, nasa pera ng PhilHealth na ginagamit niya sa kanyang ng mukha niya dyan sa EDSA, sa mga bus, ilagay ang mukha na pera ng naguhulog sa PhilHealth ang ginamit mga kababayan. Di umano, ayon mismo sa mga investigasyon niyan mga kababayan. Pinapasauli na nga po nga sa kanila. Ewan ko lang kung nagsauli na ito mga kababayan. Yan po ang nakakalungkot dyan. Pero kung tatandaan po nyo, kung yung sinasabi nito na slayer, na tanong na, buburin yung tanong ng media para bang pinapainan siya. Kasi, alam mo naman natin ibig sabihin ng slayer, papatay, di ba po? Pero kung sa tingin nyo kaya, kung si BP Sara ang sumagot noon, baka ground naman ng impeachment yun, mga kababayan. Dahil si Risa Ontiveros, kakampi nila, parang wala lang, mga kababayan. Tawanan pa sila. Di ba po?
Kasi itong ipokritang ito, bait-baitan kuno ito, mga kababayan. Alam naman po natin na maraming akusasyon ito. Yung tanim witness, di ba po, na marami na naglalabasan ng mga witness niya, di umano, tapos nagre-retract ng kanilang mga testimonya. Na binabayaran di umano ang mga witness ni Risa Ontiveros. Ayon mismo sa mga witness na kinukuha niya yan, mga kababayan. Hindi naman po, hayag naman po sa media yan. Pero ang magpapatunay dyan, yung witness at saka si Risa Ontiveros. Kasi yun ang mga sinabi niya eh. Nang witness niya mismo yun, mga kababayan eh. Hindi naman witness ko yan. Yun lang po, ang nakakalungkot lang dito, mga kababayan. Ambisyosa po talaga ito. Sa tingin nyo kaya mananalo kay BP Sara ito? Kakain ng alikabok ito, mga kababayan. Kaya nga po kaliwat kanan ang sinasampan nilang kaso kay BP Sara, by hook or by crook, kailangan hindi makatakbo si BP Sara. Kasi once na makatakbo yan, tapos silang lahat. Magsama-sama sila sa kulungan, mga kababayan. Yun po ang buong katotohanan. Kaya ngayon, inumpisan nila hanggang 2028 na po yan, mga kababayan. Hindi po lulubayan nila Trillanes, Makabayan Black, Risa Ontiveros, Akbayan, Bayan Muna, lahat ng grupo na magsama-sama dyan, grupo nila BBM, grupo ng Yellow Pink, magsama-sama yan nila Dilima, para lang wasakin, durugin ang pangalang Duterte. Pero hindi nila alam na ang pag inaapi mo, lalong kumakampi ang mga Pilipino sa taong inaapi, mga kababayan. Yung mga pinikulang Pilipino na alam mo namang inaapi, di ba galit na galit pa nga. Yung mga, tandaan naman natin, yung mga pinikula nila Fernando po. Sa una, nagugulpi. Di ba po? Alam natin kung saan ang simpatiya ng tao. At huwag sanang mamatay si PRRD doon sa Netherlands. Pag once may mangyari kay PRRD na hindi maganda roon sa Netherlands, lalo na lang sisipa ang popularity ni BP Sara Duterte. Lalong-lalo na po talagang mananalo ito. Wala pong kalaban-laban kung sino man ang tatakbo dyan. Pagdasal natin na sana makalabas si PRRD at si BP Sara pa rin ang mananalo dyan. Either sa dalawa dyan, no choice silang pagpipilian. Maaring may hindi magandang mangyari kay PRRD, pabor kay BP Sara. Pag once na makalabas si PRRD, pabor pa rin kay BP Sara, mga kababayan. Yung po, kaya sila nagsama-sama ngayon, binubuo na ni Trillanes ang pagsama-sama ng pula, dilaw, pink, at makakaliwang grupo para durugin ang mga Duterte, mga kababayan. Ang akala naman nila, pag once na ma-impeach nila si BP Sara, akala nila wala nang tatakbong Duterte. Ang dami pang nakapilang Duterte, mga kababayan. Para iligtas ang kanilang mga pangalan sa mga taong ganid sa kapangyarihan at ganid sa kwarta ng bayan, mga kababayan. Yan po ang hindi nila nalalaman. Kahit sinong tatakbo ng mga Duterte sa panahong ito, sa darating na halalan, mananalo po, mga kababayan. Kasi ngayon pa lang, sinisigaw ng taong bayan, Duterte na, mga kababayan. O hanggang dito na lang po, mga kababayan. Palambing naman po ng like, share, and subscribe to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. And Facebook, Deo Durano TV 2.0. Facebook page po yan. At Bing Zuniga Durano, Facebook profile and TikTok account sa Deo Durano po. Anuin po natin itong social media na ito, platform na ito, ikalat po natin ito, mga kababayan, para matulungan at malabanan natin ang mga troll farms ni BBM, mga kababayan. God save the Philippines. Pa-shoutout naman po pala sa mga kumpare ko dyan, si Edwin Rabago, si LB, kumaring LB, si Jerry, si Joey, si Paring Perdi, si Jola, si Johnny A, si Angel, si Doming, lahat po na naging kasama ko sa Landmark. Shoutout po lahat. Palambing naman ang subscribe to my YouTube channel, mga kasama. Marami pong salamat. God save the Philippines. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod.
Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tulad.